Shout out kay Tirso de los Reyes, Orly Samson, Pablo de Guzman, Leody de Chavez, kay Kagawad Benny Villaruel at sa kanyang pamilya, RJ Ramos, Richard Pano, Elaika Santiago, Rejavic Godfrey Jr., JR Francisco, Andre Robertson, Ezekiel Alon Alon, Romeo Blance, Ruben Amarga, Arnel Lopez, Sani Jaminit, Peping Rubico, Sherwin Abrencillo, Jonel Alagon, Paco Nambayan, Raimundo Siobal, Lenot Ojiatans, Francis Salanga, Randy Molion, Michael Awao at kay RJ Bueno. Noong mga nakaraang araw na ibalita natin na interesado daw si Coach Leo Austria na palakasin yung small forward position ng San Miguel Beer. Sa ngayon, ang small forward lang nila talaga dyan ay si Marcio Lassiter. Naglalaro din sa posisyon na yan si Matt Ganuelas Roser. Yun nga lang, ito kasing si Roser, one-dimensional lang hanggang sa depensa at hindi nakakatulong sa opensa. Ibig sabihin, pag nasa loob si Matt Ganuelas Roser, palagi siyang iniiwang bukas nung kalabang koponan dahil alam nila na hindi ito titira. So mukhang gustong i-upgrade yan ni Coach Leo Austria at ang balita ngayon sa social media, interesado daw ang SMB na kunin si Don Troliano mula sa Blackwater. Ito si Don Troliano, alam natin na ang laki ng ginawa niyang tulong sa TNT noong Commissioner's Cup laban sa SMB. Kaya maraming ang nagulat nung itinrade ito kapalit ni Bobby Ray Parks at kasama din doon syempre si Anthony Semerad. Yun nga lang, ang nangyari, ito si Don Troliano hindi masyadong nagpakitang gila sa Blackwater dahil na-injure. At kung nakapaglaro na, alam natin itong Blackwater nag-struggle talaga doon sa PBA bubble. Pero mukhang desidido pa rin ang SMB na makuha ito para palakasin yung kanilang small forward position. Kasi alam natin ito si Marcio Lassiter, isa yan sa mga SMB players na pinakamaraming minuto na nilalaro. At nakita natin ang epekto niyan kapag sobrang dami ng minutes ang nilalaro ng starters ng SMB. Kung nandyan si Don Troliano, makakatulong yan kay Lassiter dahil si Troliano alam natin 3-point shooter din yan at bukod doon, magaling din niya sa rebounding at sa depensa at malaking bagay ang magagawa niya para sa SMB para lumalim yung bench nila lalo. Sa ngayon, hindi pa natin alam kung makukuha nga ng SMB yan dahil ang balita nga itong Blackwater daw ay malapit sa grupo ng MVP. Ganun pa man, kung si CJ Perez ay pinag-iinteresan ng TNT, mukhang ang SMB daw ay gustong kunin ito si Don Troliano at hindi pa natin alam kung meron pa silang ibang player na kukunin mula sa Blackwater. Pagkatapos mabigo ng TNT Tropang Giga sa Barangay Ginebra, mukhang magdedesisyon na ang management na lalong palakasin yung koponan nila. At ang matunog ngayon, gusto raw kunin ng TNT si CJ Perez mula sa Terra Firma at si Bob Belga mula sa Rain or Shine. Alam natin ang TNT matagal na hinahanap ay big man at nakakuha sila niya nung nandoon si Poy Eram. Pero nakita rin natin doon sa finals na dinomina ni Japet Aguilar si Eram at mukhang gusto pa ng TNT ang isang big man ang katulad ni Bob Belga para tulungan si Poy. Alam din natin ito si Bob Belga, although medyo undersized siya sa pagiging sentro, ay binabawi naman doon sa lapad ng katawan at siya nga ang madalas na ginagamit ng Rain or Shine na panggwardya kay Junmar Fajardo. Sa tingin ng Rain or Shine o ng TNT rather, matutulungan ni Bob Belga si Poy Eram dahil kung makukuha nila si Belga, pwedeng mag-concentrate si Belga sa pagdepensa kay Aguilar at ito naman si Eram ay magko-concentrate sa opensa. Ang isa pa sigurong dahilan kung bakit gustong makuha ng TNT ito si Bob Belga ay dahil alam nila na baka nga next conference ay bumalik na si Greg Slaughter sa Barangay Ginebra at magkaroon na rin ng Twin Towers ang San Miguel dahil babalik na din si Junmar Fajardo. Lalong mahihirapan si Poy Eram sa loob. Kaya kung nando si Belga, meron na silang Twin Towers din na pantapat to sa San Miguel at Ginebra. Bukod dyan, gusto rin daw kunin ng TNT ito si CJ Perez dahil nga ang balita natin, ito si Jason Castro o operahan at hindi pa alam kung kailan ito makakabalik. Alam natin ito si Jason Castro hindi na rin bata at marami ng injury na pinagdaanan kaya nga medyo may load management doon sa Philippine Bubble para hindi siya masyadong mapuwersa. Kung nando si CJ Perez, matutulungan siya doon sa point guard duties niya at of course alam natin ang shooting capabilities ni Perez at magiging magandang tandem sila ni Pugoy. Pero ang tanong, ibibigay ba ng Terra Firma si CJ Perez dito sa TNT? Lalo na't ang alam nga natin ito si CJ Perez ay mukhang desidido na mapunta sa San Miguel Beer. Of course, alam natin na ito si Christian Stan Hardinger dati nakaipangako yan sa TNT pero nasilat ng San Miguel. So ngayon tignan natin kung ito nga si CJ Perez ay mapupunta sa TNT
at kung ano ang gagawin ng San Miguel Beer at ng SMC Management para mapigilan ito. At dahil nga may mga balita na aalis na daw ang Rain or Shine sa PBA, naging matunog ngayon yung mga reports na yung mga players nito ay naghahanap na raw ng mga bagong tahanan. At ang isa dyan ay itong si James Yap. Ilang linggo pa lang ang nakakaraan, ever since nung naibalita nga natin ito at ng mga iba pang social media outlets, may mga kumakalat ng reports na ito si James Yap daw ay baka pabalik na sa Magnolia Hotshots. Alam nating lahat na ito si James Yap ay sa katagal-tagal niya nilaro sa PBA. Majority nung kanyang taon doon at syempre yung kanyang mga kampyonato na nakuha ay nanggaling noong nandun siya sa Pure Foods, Sunmig Coffee, Bimig, Magnolia franchise. At noong siya talaga nakilala, lalo na doon sa samahan nila ni Mark Pingris, PJ Simon at Mark Baroka. At syempre ang highlight niyan ay nung naka Grand Slam 4-peat sila nung nagko-coach pa doon si Tim Cone. Kaya marami ngayon ang naniniwala na since doon nangyari yung pinaka-successful part ng career ni James Yap, maganda rin siguro na doon na siya magretiro. Kumbaga, kung si Mark Agiwa ay magre-retiro sa Barangay Ginebra, maganda rin siguro na si James Yap ay makabalik sa Magnolia para doon na rin siya magkaroon ng kanyang final season. Pero sa ngayon, espekulasyon pa lang yan dahil hindi pa natin talaga alam kung ano ang mangyayari dito kay James Yap. May balita din kasi talaga na ito si James Yap ay gusto na raw magretiro dahil una-una napansin nga niya na marami na siyang injuries at pangalawa, meron ding mga reports na interesado daw si James Yap na pumasok sa mundo ng politika. Hindi pa natin alam kung tatakbo siya sa susunod na eleksyon at kung anong posisyon, pero kung sakaling mangyari ito, madidivide yung attention niya sa basketball at sa politika kung talagang interesado siya dito. So, kung talagang desidido na si James Yap na mag-retire, maganda nga siguro na mapunta siya sa Magnolia Hotshots para kung saan siya nagsimula ng kanyang magandang parte ng career ay doon na rin ito magwawakas at baka mabigyan din siya ng retirement katulad nung kay PJ Simon. Binigyan ng Terra Firma ng contract extension ang ilan sa kanilang mga players, kabilang si Wami Chongson, JP Calvo at si Reden Zelda, kabilang na yung dalawa nilang big men na si Joseph Gabayni at si GP Fondo. Although hindi maganda ang naging performance ng Terra Firma doon sa PBA bubble kung saan nakakuha sila ng 110 na win-loss record, nagdesisyon ang Terra Firma na bigyan ng kontrata yung mga players. Yun nga lang, itong binigay na kontrata nila ay for short term lang, either 1 year or mas maigsi pa. Ang dahilan dito syempre dahil wala pang kasiguraduhan kung ano ang mangyayari sa darating na PBA season, kaya hindi pa nagbibigay ng mahaba-habang kontrata ang Terra Firma at baka meron pa kasi itong mga trades na gagawin. Ang mga kontrata ni Rashawn McCarthy at ni Glenn Cobontin ay mag-expire na pagkatapos ng taong ito. Ibig sabihin sa 2021, magiging free agent sila kung hindi i-renew ng management. Ang balita kasi, nakikipag-negotiation pa ito si McCarthy at Cobontin kung bibigyan ng extension o kung aalis na sila doon sa team. Kung inyong magugunita, ito si Rashawn McCarthy ay nagkaroon ng hidwaan kay Coach Jana Del Cardel at dahil dito ay nabangko at nung babalik na sana ay na-injure naman yung ilong kaya tuluyan ng hindi nakapaglaro. Ito naman si Wami Chongson ang naging second best player ng Terra Firma pagkatapos ni CJ Perez. Si Chongson ay nag-average ng 13 points, 3 rebounds at 2.6 assists doon sa 11 games na nilaro niya. At ang maganda pa dito kay Chongson, mataas ang field goal percentage niya mula sa 3, umaabot ng 40%. Pero syempre kung statistical points lang pag-uusapan, nanguna na naman si CJ Perez na nag-average ng 24 points, 6.8 rebounds at 4 assists. Ibig sabihin, talagang all-around ang laro ni CJ Perez para sa Terra Firma. Pero syempre, hindi rin maganda ang naging performance nila at to sa 11 laro, iisa lang ang panalo ay ito laban sa isa pang franchise team o expansion team dati na Blackwater. Although tabla ang record ng Northport at ng Terra Firma doon sa last place na parehong may 110, ang Northport ay number 2 lang doon sa draft at Terra Firma ang number 1 dahil tinalo ng Batang Pierre ang Terra Firma doon sa kanilang kaisa-isang laban. So abangan natin kung ano pa ang magiging aksyon ng Terra Firma tungkol doon sa kontrata ng mga player nila. Shout out kay Tirso de los Reyes, Orly Samson, Pablo de Guzman, Leody de Chavez, kay Kagawad Benny Villaruel at sa kanyang pamilya, RJ Ramos, Richard Pano, Elaika Santiago,
Reykjavik Godfrey Jr., J.R. Francisco, Andre Robertson, Ezekiel Alon, Romeo Blance, Ruben Amarga, Arnel Lopez, Sunny Jaminit, Peping Rubico, Sherwin Abrencillo, Jonel Alagon, Paco Nambayan, Raimundo Siobal, Lenot Ojiatans, Francis Salanga, Randy Molion, Michael Awao at kay RJ Bueno.